From the figure shown, we are given S 4.3 meters. Okay, and then the theta here is 45 degrees. Okay, so dito pa lang, i-ano ko na, lagyan ko na ng measurements. Kung 45 to, tapos nag-drawing ka dito ng right triangle. So kung 45 to, so lumalabas, itong length na to equal dito. So ibig sabihin yung height niya, 4.5 din. Okay, so which of the following gives the maximum ordinate of the influence line for force JK? So ito na, influence line pero for trusses yung discuss natin. So, para makuha yung influence line, o nga pala, ano ba muna ibig sabihin ng influence line? Ang ibig sabihin ng influence line, ito yung graphical representation ng mga load or ng mga force reaction ng isang member for every location of the moving load. So parang ang ginagawa natin, ginagraph natin, ano ba yung mga reaction nitong member na to or kahit anong member, let's say itong member na to or ito kahit saan diyan for every location ng load kasi yung load pwedeng dumaan din nandito siya tapos pwede namang nandito siya. Okay? Yun nga lang hindi siya pwedeng nandito kasi kapag trusses, if you recall, we are assuming that trusses are two force members, no? So hindi siya pwedeng magkaroon ng bending. So kaya ang mga load natin ilalagay lang natin sa kada connection. So bali hahanapin natin kung saan pinakamalaki via influence line yung magiging reaction nung isang member, no, kapag palipat-lipat yung load. So ganito yan. Bali let's say for example, this is the load. Yan yung load natin. Okay? So sa influence line, yung load na ginagamit natin is unit load lang. So ibig sabihin 1 kilonewton siya, no? Unit load lang yung ginagamit natin. Or 1, no? Basically 1 lang yung value niya. Okay? And actually unitless nga ito eh. Okay, so yung 1, yan na yung load, no? So bali, una, lalagyan natin load dito, tapos hahanapin natin ano bang magiging reaction ni JK kapag nandito yung load. Tapos kapag nilipat natin sa B, hahanapin ulit natin anong reaction ng JK, and so on. So ganun lang, paulit-ulit lang, hanggang sa matapos natin siya hanggang sa lumagpas na siya dun sa truss. Okay? So now, this is going to be the influence line for JK. Okay? So ito represents yung reaction ni JK kapag nandito yung 1 kilonewton natin. So lagay natin doon si 1 kilonewton. Dito siya. Okay? So syempre kung nandyan si 1 kilonewton, kailangan natin kunin yung reaction nito. Diba? Reaction sa A. So without doing anything, we can see that the reaction at A will also be equal to 1. Tama ba? Kasi pag nag-summation ka ng moment dito, so mangyayari lang, iikot ito, ang distance mo ito. Ito rin iikot, ang distance mo same lang, kaya equal lang sila. Okay? And kapag sinold natin ngayon, yung magiging reaction ni JK, so dito we have to utilize method of section, no? So mag-method of section ako dito pag ganito yung cut. So kailangan mo isipin paano yung cut mo. So dito ang best na cut ay ganito. Yan. Tapos isolate natin itong left. Yan. So tawagin natin to na section AA. Tapos i-redraw natin dito sa baba. Okay, so we have
Ayan yung kinat natin, ano? Ito yung JK. Yung reaction siya sa JK. Tapos meron din dito mga forces. Okay, tapos meron dito reaction na 1. Tapos meron dito na moving load na 1. Okay? So now, measurements. So para makuha ko kagad yung JK, maganda guys, dito tayo mag-moment. Dito, sa point. Ano ba tong point na to? Yan ay point C. Sa point C. Yan tayo mag-moment sa point C. Point C. Okay, para makuha kagad natin si JK. So, yung distance na to, ay 4.3. Tapos ito 8.6. Yan. Tapos ito 4.3 din. Okay? So, let's do summation of moment about point C equal to 0 assuming counterclockwise positive. And by the way, itong ginawa ko, inassume ko na si JK at saka yung iba pa ay tension. No? Assumption lang yan. Pero yun kasi yung standard assumption natin kapag traces, di ba? Para pag nag-positive siya, tension. Pag nag-negative, compression. Okay? So anyway, pag nag-moment tayo dyan, so itong load na to, iikot. So magiging 1 times ang moment arm nung 1 ay 8.6 from C. Tapos yung isa pang 1, iikot. Same ng moment arm. Tapos, negative nga lang yung isa kasi yung isa counterclockwise, yung isa clockwise. Tapos si JK. Si JK naman clockwise. So, minus P JK times ang moment arm ay 4.3. Ito. Okay? And that's it, no? All equal to 0. So kaya ako dito nag-moment para itong dalawang to, hindi na masasama sa moment equation. So at this point, you can see that the force in JK will be 0. Okay? So ibig sabihin, nung nandito ang load, walang ano dito. Walang reaction dito, which is tama lang, no? Kung isipin mo, kung nandito yung load, hindi pa naman siya parang nakakatungtong dun sa mismong thrust, so parang wala pang reaction to. Okay? Kaya sa influence line natin, ang magnitude nun, ito, 0. Zero yung load natin dun sa JK kapag nandyan yung nandyan yung concentrated load. Okay? So next, ilipat na natin siya sa next na position dito. Position na to. Sasama yung 45. Yan, lagay natin siya dyan. So ano ang mangyayari? Siyempre yung reaction sa A magbabago. Yun lang naman yan eh. Yung reaction din sa A magbabago. So paano natin kukunin yung reaction sa A? Mag-moment na naman tayo sa E. So pag nag-moment tayo sa E, moment tayo sa E ha. So, bali, reaction sa A times, ano bang haba nito? 4.3. Sabihin ko na lang na apat na 4.3 ha. Hindi, nakakatamad computein eh. Tapos, yung 1 natin, so ito clockwise to eh. Tapos, yung 1 natin counterclockwise. So, 1 times, tatlong 4.3. Ayan. So, yan lang yon equal to 0. So, solving for x, you get 0.75. Or ano yan, 3/4. So, magiging 3/4. Okay, so balik na naman tayo dito. So para makuha na naman natin yung reaction sa JK, magme-method of section ka lang ulit. So balik, ito pa rin yun, no? Yan pa rin. Pero ito malilipat. Kasi ito hindi na 1. No, 3/4 na. Nandito na yung 1. Yan. Okay? Ito yung section AA pa rin. Okay, so once again, para makuha natin yung reaction kay JK, mag-moment lang ulit tayo sa C. So we have, unahin ko na itong 3/4. So 3/4
times 8.6. That is gonna give you clockwise. And then yung 1 kilonewton times 4.3. And then that is counterclockwise. And then yung force sa JK, ang moment arm is 4.3 and then clockwise. Ayan. So we can solve for the reaction at JK. So that gives us negative 3/4 times 8.6 plus 4.3 minus x times 4.3. Okay, and that gives us negative 0.5. So, ibig sabihin, negative. Ibig sabihin, pag nandito yung load, si JK, compression. Kasi yan yung ordinate niya, negative 0.5. So, balik tayo dito. So, kung nandyan yung load, nandito ngayon yung value nito. 0.5. Nasa baba kasi negative. Okay, and then we will just continue this. This time, ilipat naman natin siya dito sa gitna. Okay? Kapag nilipat mo yan sa gitna, hindi na ako mag-solve ng reaction. Symmetrical na, so 1/2 na to. Okay, 1/2 na siya. Tapos, balik, method of section na naman. So, ito ulit. Bali, kopyahin ko lang to. Actually, kopyahin ko na lahat. Mag-edit-edit na lang tayo. Yan. So, bali, ito, 1/2. Tapos, ito, wala na dito. Wala na dyan. Actually, nandito na siya. Nandyan na yung 1. At dahil nandyan na siya, actually, di na siya kasama dun sa free body diagram nito. Kasi ito lang yung section natin eh. So, wala na, hindi din natin isasama. Okay? So, when we take summation of moment at C, so ito iikot. So, ito na yung dating 3/4. So, 1/2 na siya. Tapos wala na to. Wala na yan. Ayan. Okay, so yan lang. No? So, therefore, makukuha natin ngayon yung force sa JK. And that will give us 1. Kasi ano lang to eh, 4.3 lang din to eh. 8.6 over 2 is divided by 4.3. Okay, so that gives us 1. So therefore, actually negative 1. So therefore, the ordinate when the load is at the middle would be 1. Okay? And then next, lipat natin to dito. Dito naman siya. Kapag nandyan naman siya, again, mag-moment tayo dito sa E, no? Para makuha yung reaction sa A. Moment sa E, so 1 times 4.3. Okay? Clockwise yun. And then plus, reaction sa A times 4 na 4.3. So lalabas dyan 1/4. Ayan, so 0.25. So 1/4 yung reaction dito. Okay, so kapag ganyan, ito ulit, method of section ulit. So I'll just copy this once again. Okay, but this time, 1/4 na lang to. Tapos wala na dito yung 1 kilonewton. Okay, so the equation will look like this. Ito 1/4. Ayan. Okay, so kapag ganyan, we will solve for P at JK. So that's negative
8.6 over 4 minus PJK times 4.3. And that gives us negative zero point 0.5. Okay, so our influence line ordinate when the load is at point D is zero point 0.5, negative. So ito. Ayan. And lastly, kapag nilipat natin to dito, ito hindi ko nasasolve ah. Pag nilipat mo yan siya dyan, ang magiging reaction mo dito, zero. Zero na to. Bakit? Kasi nandyan na siya eh. So ang sasalo dyan, yung reaction na sa E. Okay? At kapag nag-zero to, nag-method of section ka, isipin nyo ha, zero to. Isipin nyo zero yan. So pag nag-moment ka dito, zero to. So anong mag-value ng JK? Zero din. Kaya ang magiging ordinate naman natin when the load is here is zero. Ayan. So therefore, ito yung influence line diagram natin. Okay? That is our influence line diagram for JK. And our answer for number 1, what is the maximum ordinate? That would be 1. Okay? Now, paano ba ginagamit? Para saan ba yung influence line na yan? So, yan ay para mas mabilis mong masolve yung magiging reaction dun sa certain member once you load the moving load. No? And you can also identify saan mo ilalagay yung moving load para ma-maximize yung reaction. No? So, bali ganito yan. So, bali, para makuha natin yung member force, P. Okay, so ginagawa natin yung concentrated load, let's say meron tayong concentrated load, F. I-multiply natin sa ordinate. Okay? Kapag naman ang binigay sa iyo is uniform load, W, i-multiply mo siya sa area ng influence line. Okay, para makuha mo yung reaction. So pagka concentrated load, i-multiply mo lang siya sa ordinate. Halimbawa, gusto kong malaman, ano yung reaction ni JK pa nandito yung load? Tapos ang load ko halimbawa ay 10 kilonewton. So yung load na yan, i-multiply mo lang dito sa ordinate na to, 0.5. So kung ito ay 10 kilonewton, multiply mo ng 0.5, ang magiging reaction kay JK ay 10 times 0.5, that's 5 kilonewton. Paano naman kung nandito yung load? O di, 10 kilonewton times 1. O di, 10 kilonewton yung magiging reaction ni JK. So, ganun natin siya gagamitin, na? So, ngayon, for number 2, sabi niya, calculate the maximum force in member JK due to a moving highway track load as follows. So, dalawang moving load. So, ang distance nila 4.3. So, saan natin ipoposition yan para maximum yung reaction sa JK? So, gawin natin. So, burahin ko na to, ha. Tanggalin natin to. So, bali, for number 2, ito kunwari yung dalawang moving load. Sabi niya 4.3, no? So, let's say ito yung 78.4. Tapos ito yung 19.6. And then this is 4.3. Okay, so therefore, saan natin ipapatong yan para ma-maximize yung reaction sa JK? So, syempre, itatapat natin, para malaki, itatapat natin dun sa largest ordinate yung largest load para pag multiply mo siya ng 1, ano siya, full ano siya, no? Mas malaki yung value niya. So, ganito yung position for number 2. Okay? So, therefore, yung magiging force sa JK ay equal sa 78.4 times 1 plus, eto, saan to tatapat? So, dito nagkataon, ano? Na dahil 4.3 yan, so sakto yan, nandito yan. Kung nandito yung larger load, nandito yung smaller load. So, sakto yan na ang load mo ay 0.5. So, or ang ordinate mo rather ay 0.5. So, that's plus 19.6 times ordinate na 0.5.
So therefore, the force in member JK would be 78.4 plus 19.6 times 0.5. So that is 88.2 kilonewtons. Okay? So letter A. Next, determine the maximum force in member JK due to moving highway lane load as follows. Yung uniformly distributed load na 9.35 kilonewton tapos concentrated load na 116. So, paano kaya natin mapuproduce dyan yung maximum na load? Okay? Sa JK. Sa JK. So, ganito pa rin yung influence line natin. So, para ma-maximize natin itong concentrated load, again, itatapat natin to kung saan yung, ano niya, saan yung influence line. Okay? Kung nasaan yung largest ordinate ng influence line. So, bali dito natin ilalagay yung 116. Tapos yung distributed load, di ba sabi ko, i-multiply mo yan sa area ng influence line. So ngayon, mapapansin nyo naman, kahit saan mo ilagay yung uniform load na yon, mag-produce naman yun ng negative na area. No? So that means compression lagi si JK. So ibig sabihin, i-load na natin ito sa lahat. Doon natin siya lalagay sa lahat. Para mangyari, multiply mo lang yung uniform load dun sa area nito. Okay? So anyway, magiging for number 3. So let me just siguro copy natin yung ano. Yan. Okay? So bali, ang ibig ko sabihin ay yung 116 dito natin lalagay. Hindi, unahin ko muna yung uniform load. Yung uniform load, lalagay natin sa lahat. So, ganyan. Para yung lahat ng sakop ng area, ma-utilize natin. Okay? At ang magnitude nga pala ng uniform load is 9.35 kilonewton per meter. Tapos yung concentrated load, dito din natin lalagay sa gitna. 116 kilonewton. Okay, so therefore, yung magiging force sa JK in this situation, maximum, ay 116 multiply mo ng 1 plus yung uniform load na 9.35 multiply natin ng area. So ano bang area niyan? Bali, 1/2. Ang base natin, ito, itong buong to. Okay, that's 4.3 times 4, di ba? Okay, 4.3 times 4 times yung height na 1. Bali, 1/2 base, ito yon times height, yung 1. Okay, so that will give us the maximum load for JK in this particular scenario. And that is 196.41 kilonewtons. Okay? So our answer for number 3 is letter D.